yung sinasabi mga kababayan na may ikaapat pa daw na nakaamba na impeachment complaint laban po dito kay Sara Duterte. Dahil mga kababayan, ito yung mapapag-usapan at mapapag-usapan po ito. Kung pagbabasihan po natin yung sinabi ni Tito Sen doon sa kanya mga interview, after election mga kababayan or before election, baka mapag-usapan na etong impeachment na ito laban po dito mga kababayan kay Sara Duterte, lalo na at dumadami yung mga nagko-complain. Noong nakaraan 3 lang mga kababayan, pero ngayon may paapat pa daw na impeachment complaint laban po dito kay Sara Duterte na ihahain daw mga kababayan sa mga susunod na linggo. So ngayon pakinggan po natin itong balita galing po sa Net25. Ikinikredit po natin sa kanila yan, hindi po yan atin. Gagawan lamang po natin ng reaction video and then i-play na po natin mga kababayan. Na fourth. No? Ika-apat. Eto. Posibleng may ihain na fourth. No? Ika-apat na impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Ayon po kay House Secretary General Reginald Velasco, humiling ilang miyembro ng Kamara de Representantes ng karagdagang oras para rito bago pa man maisumite sa Office of the Speaker of the House ang 3 naunang impeachment complaint. Kasi alam ko mga kababayan, para may mga kongresista pa ata na magi-endorse nung ika-apat na impeachment complaint laban po dito kay Sara Duterte. At meron pang lumalabas na balita mga kababayan na isang malaking hamon sa mga mambabatas ang banggain ng mga Duterte. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Complaint which started early part of December, 'di ba? Last month. So hindi naman natin alam kung alinsunod ito dun sa rules ng House of Representatives 19th Congress dahil ayon sa Section 3 ng kanilang rules, pagkatapos ng itong verified complaint for impeachment, meron ng naunang 3, di ba? Filed by meron bang member of the House? Endorsed, duly endorsed. By a member of the House. By a member of the House. Yung iba members kasi makabayan black. So it shall be filed with the Office of the Secretary General, si Reginald Velasco nga. And you know what the rules say? And immediately dapat referred ibigay to the speaker. So parang hindi naman immediate yung nangyayari. No? 3 na hawak-hawak niyang impeachment complaint, diba? Parang ang nangyari. Hindi kasi mga kababayan, sa totoo lang, eto kasi ay kailangan ng mas matibay pa na ebidensya na talaga makakapagpa-impeach dito kay Sara. Kung marami yung nagko-complain, nagre-reklamo, mas maganda. Diba mga kababayan, kaysa sa 1, 2 lang yung nagre-reklamo. Pero kung 4 na yan mga kababayan, mas maganda na. Mas mapapadali mga kababayan yung investigasyon dito sa mga impeachment complaint na inihain laban po dito kay Sara Duterte. O kung may 4 pa, or may pang-4 pa na magre-reklamo, o di mas maganda, mas marami, mas mapapadali mga kababayan. Kasi kung marami nagko-complain laban po dito kay Sara Duterte, mas mapapagtuunan po ito ng pansin. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nung meron na siyang 2, hihintayin daw yung pangatlo. Ngayon na may pangatlo, hihintayin yung pang-4. So nung meron na siyang 3, ang binabalita natin, hihintayin yung pang-4. So parang you get the sense na tumatalima talaga sila dun sa sinabi na wag nang ituloy yan. Correct. Hindi ba? Kasi kulang na sa oras. Sila, naka-recess sila, di ba? Babalik sila January 13. Nung first part of December, pinag-uusapan natin, wala ng oras. Tsaka ay mapapaghalata nyo talaga mga kababayan ng Net25 na parang ayaw na ayaw nila. Di umano mga kababayan na ma-impeach etong si Sara. Kasi nga naman mga kababayan, sinasabi nila dito, ba't parang kailangan pa daw hintayin yung pang-4 na impeachment complaint? Kung meron na nga daw 3 mga kababayan na pwede nang isumite sa opisina ng House Speaker. Pero ano magagawa natin mga kababayan kung may pang-4 pa nga? Kung sinasabi nga dito na may pang-4 pa na gustong mag-file ng complaint para ma-impeach etong si Sara. Kung may magpa-file pa, mas maganda tanggapin para mas madami, mas madali, mas mapagtutuunan ng pansin. Diba mga kababayan? Yun nga maganda marami nagpa-file kaysa sa wala. Ibig sabihin yan, kaya marami ang nagpa-file ng impeachment laban po dito kay Sara Duterte ay dahil marami sa mga kababayang Pilipino natin ang gusto talagang pagbayarin etong si Sara mga kababayan sa paglustay di umano ng pera ng taong bayan. Ganun lamang po kadali at marami ang gusto na mapaalis na sa pwesto bilang vice presidente
etong si Sara. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Di ba nagsabi na si PBBM na she's not important? Oo nga. Actually, yung parang magugulo lang yung bansa. Madidistract na naman correct. yung ating mga legislators. Oo. There's so many problems at hand na kailangan tugunan. So, ang balik nila, January 13 hanggang February 7. February 8. Tapos, kampanya na, di ba? Kampanya na. February 8 yung ang balik nila. So, ang konti na lang nung araw. So, itong binabalita natin about a fourth impeachment complaint na hinihintay pa ng Office of the Secretary General, no? Hindi naman dapat sinasabi immediately. Yeah. Pagkatanggap ng Secretary General, Ihahain he ka should agad. immediately refer it to the House Speaker. Hanggang ngayon, hawak niya yung Sabi nga dito ni Mamelin Chavez Tamoreo, ipunin lahat ng ebidensya para sa pulsa banga. Kaya nga po mas madaming nagpa-file, mas maganda, mas maraming ebidensya para ma-impeach etong si Sara. Hinihintay niya yung pang-apat. So kinakasalukuyan anyang bineberipika ng House Secretary General yung tatlong naunang reklamo. So binunyag din ni Velasco na hindi bababa sa 10 hanggang 12 mababatas mula sa iba't ibang partido ng mayorya at minorya ang nagpaplano pong i-endorso ang isa sa mga reklamong ito. At ayon naman po kay Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Franz Castro, magpapatawag sila ng pulong ng lahat ng mga nasa likod ng impeachment complaint at ang mga endorser nito sa ikalawa o ikatlong linggo ng Enero. Kailangan anya ng pinagkaisang hakbang para maudyukan ang Administrasyong Marcos at ang liderato ng Kamara na hayaang magpatuloy ang kasong impeachment. Kasalukuyang nagsasagawa ng signature campaign, gusto nila makakuha ng ng mga enough signatures. So nagsi-signature campaign po, nangangalap po sila ng mga pirma. Saka mga kababayan, dapat talagang pagbayarin etong si Sara. Kung talagang nalusta yung pera mga kababayan at dinala sa hindi maganda, total naman hindi nila maipaliwanag o di pagbayaran na lamang po niya. Kasi kasalanan po nila yan mga kababayan Hindi nila iningatan yung pera ng taong bayan na ipinagkatiwala po sa kanila. Sana intindihin din ng iba na kaya may mga nagpo-file ng impeachment complaint ay dahil meron tayong mga kababayang Pilipino na nagtatanong kung saan po napunta yung pera nila. Sana intindihin din ng iba yon. Hindi porket etong si Sara mga kababayan may impeach, ipinapa-impeach at magkakaroon ng posibilidad na kaguluhan, iisipin na po natin yon para iurong yung mga impeachment na usapin laban po dito kay Sara. Hindi naman po pwedeng ganun. Tuwing mawawala ang pera ng taong bayan, hindi naman pwede na lagi palalampasin yung politiko na may dahilan kung bakit nawawala ang pera ng mamamayan. Dapat papanagutin, pagbayarin, at higit sa lahat mga kababayan, dapat niyang panagutan. Ano po yung kanilang kasalanan na hindi nila maipaliwanag kung saan napunta ang pera ng mamamayan. Ganun lamang po kasimple. Kung pananagutan yan mga kababayan at pagbabayarin siya, mas magiging maganda pa ang tingin ng sambayan ng Pilipino sa gobyerno po natin dahil nga nagiging transparent ang ating gobyerno sa taong bayan. Ano po at napapagbayad yung mga politiko na nakakagawa ng kasalanan lalo na ng pangungurap ng pera ng mamamayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ito po Makabayan Block sa hanay po ng mga kongresista para mapabilis yung proseso. So ayon kay Abante, 1/3 lang ng mga miyembro ng Kamara kinakailangan para maaprubahan ang isang resolusyon at mapagalaw ang articles of impeachment. Posible nga lang Ay, shoutout kay Ma'am Dolly Babes niyang maatrasado ang impeachment proceedings dahil sa campaign period para sa midterm election. Ayan mga kababayan, medyo maaalantala nga yung impeachment complaint kasi nga magkakaroon ng eleksyon. Pero mga kababayan, kung pagbabasihan din natin yung naging interview ni Tito Sen, di ba sinasabi ni Tito Sen, kapag ka natapos na yung eleksyon, pwede naman pag-usapan yan by July. Mga kababayan, kapag ka nag-open na ulit yung session, by July pwede na ulit pag-usapan yan at mas mahaba na yung panahon mga kababayan para pag-usapan yung impeachment na yan laban po dito kay Sara Duterte. Ano po, so ngayon, mga kababayan, since may ika-4 pa pala na posibilidad na impeachment complaint laban po dito kay Sara Duterte, eto naman daw po ay isang malaking sugal
sa ilang mga mambabatas po natin. Kasi nga mga kababayan, alam naman daw po natin, ayon po dito sa balita, na meron pa rin naman daw mga taong sumusuporta dito daw po sa mga Duterte. At eto daw po mga kababayan, malaki daw pong sugal doon sa ilang mga mambabatas. Kasi sabi po dito, ilang mga mambabatas posibleng nag-aalangan na suportahan ng impeachment Raps versus BP Sara ayon po sa isang analysis. So ngayon pakinggan po natin ito mga kababayan. Malaking sugal din yan on the part of the lawmakers. Sabi dito malaking sugal din yan on the part of the lawmakers. Kung babanggain mo, kung babanggain mo out in the open itong Duterte family. Kasi somehow meron pa ring mga supporters yan. Yan po yung sinasabi dito mga kababayan. Kaya nga kung titingnan po natin, mas maganda sana nung una, before election, mapag-usapan na itong impeachment. Bakit mga kababayan? Kasi makikita natin kung sino yung mga politiko na may paninindigan. Na hindi uunahin yung sinasabing kaalyado nila si ganito. Dahil kaalyado nila si ganito, hindi pera ng mamamayan. At dito makikita rin natin yung politiko na may paninindigan na para talaga sa mamamayang Pilipino at sinusuportahan ang interes ng taong bayan. Kasi eto nga naman mga kababayan, kung tutusin, etong impeachment na ito laban po dito kay Sara Duterte ay isang malaking sugal mga kababayan doon sa ilang mga mambabatas, lalo na doon sa mga mambabatas mga kababayan na nag-aalangan na banggain etong mga Duterte. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kung babanggain nila out in the open itong Duterte family kasi somehow meron pa rin mga supporters yan, Nag-aalangan ang ilang mambabatas kung tuluyang babanggain si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng paghahayag ng suporta sa mga impeachment complaint na inihain sa Kamara. Ayon sa political science professor na si Dennis Coronacion, tiyempo na malapit na ang midterm elections, kaya naman magdadalawang isip ang mga re-electionist lawmakers dahil na rin sa mga natitirang Duterte supporters. Dun sa latest survey, na even though malaki ang binaba sa survey numbers ni Vice President Sara Duterte, makikita mo na may mga natitira pa rin supporters, lalo na sa Mindanao. Bukod dito, kulang na rin sa panahon ng Kamara para talakayin pa ang impeachment complaints. Dagdag pa ang naging posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero tingin ko mga kababayan, hindi na ganun kasolid yung mga taga-suporta nitong si Digong. Marami nang nawawala. Kasi nga mga kababayan, dati kasi nung nagsisimula sila ng mga maisog rally po nila, may mga sumusuporta pa dito kay Duterte. Pero since nung kita nyo naman mga kababayan kung paano nalusaw yung kanilang mga maisog rally at kung paano nalusaw yung kanilang mga EDSA rally. Dahil kung titingnan po natin kung talagang marami pa rin taga-suporta, etong si Digong mga kababayan, di sana napuno nila yung EDSA mga kababayan. Di sana napatalsik nila etong si PBBM sa pamumuno bilang presidente. 2025 na. 2025 na. Ilang rally ba yung ginawa nila na hindi sila nagtagumpay mga kababayan? Ilang rally ba yung ginawa nila na puro hakot lang yung karamihan dun sa mga nagpunta sa rally? Kasi mga kababayan, kung talagang malakas pa rin sila at marami pa rin silang taga-suporta, di sana mga kababayan nagtagumpay yung kanilang people power, yung kanilang mimul power. Pero ano nangyari? Wala, nalusaw lang din mga kababayan na parang bula. Ano po, yung mga tao na naandudo sa EDSA, hindi na nakatiis, nag-uwian na ng kanilang mga bahay. Kaya kung tutusin mga kababayan, hindi na ganun kalakas yung puwersa mga kababayan ng mga tao na sumusuporta dito po sa pamilyang Duterte. Kasi karamihan na mga kababayan, unti-unti nang nagigising at nakikita yung kahalagahan ng pagsuporta sa gobyerno. Anyway, shoutout kay Ma'am BMB Angelita de Guzman po ipagpatuloy pa natin. Junior na hindi pagsang-ayon sa hakbang na ito laban sa Vice Presidente. Sa pagbabalik nila, after na kanilang break, tingin ko kulang na rin sila sa oras. At saka dahil may standing order ng President, baka hindi sila magkaroon ng special session para dyan, para sa impeachment complaints. So I think it will bring... Okay, Kuya Maestro Paul TV, mega love shoutout. Paki-subscribe po natin si Kuya Maestro Paul TV. Ayan, mega love shoutout Kuya Maestro Paul TV. Kasamaan po natin yan na nagtatanggol sa gobyerno ni PBBM mga kababayan. Suportahan po sana natin. Impeachment complaints yan will take yung normal route. Hindi yan ipa-fast track kasi wala rin naman numbers .
Ayon pa kay Professor Coronacion, sa gitna ng usapin sa impeachment, hindi pa rin huhupa ang awayan sa pagitan ni na Pangulong Marcos at VP Sara. Kahit walang mga world war, walang mga actions on the part of the administration, baka ang tingin ko dito Saka mga kababayan, kahit mag-rally, yung mga gustong mag-rally dyan, wala akong pinapatamaan mga kababayan ha, kahit mag-rally, yung mga gustong mag-rally dyan, hindi pa rin matatapos yung pagtira ni Sara Duterte kay PBBM. Tandaan po natin yan, mga kababayan, kahit hindi matuloy, etong impeachment laban dito kay Sara Duterte, hindi pa rin matatapos mga kababayan ng kaguluhan sa politika. Bakit? Magtutuloy-tuloy pa rin ang pagtira nila kay PBBM hanggat hindi bumababa sa pwesto etong si PBBM. Yan yung nakikita natin dyan mga kababayan. Kasi nga, aaraw-arawin nila yan at talagang titirahin nila ng titirahin ang gobyerno hanggang sa mag-resign etong si PBBM at mapababa po nila sa pwesto. Kaya nga ang pinakadapat talaga dyan mga kababayan ay ma-impeach etong si Sara Duterte at pagbayaran niya yung kanyang kasalanan para magkaroon ng katahimikan dito po sa Pilipinas. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? parang Cold War. Tahimik pero maramdam mo na may conflict. Sa kasalukuyan, 3 na ang impeachment complaints laban kay VP Duterte ang inihain sa Kamara at may posibilidad na may maghain pa ng ika-4 na reklamo laban sa Vice Presidente sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. So yan, maliwanag mga kababayan na doon daw po sa ilang mga mambabatas po natin, napakalaking sugal daw po ang usaping impeachment mga kababayan, lalo na at ang babanggain po nila ay pamilyang Duterte dahil may mga sumusuporta pa rin daw po dito sa mga Duterte lalo na sa bandang Mindanao. Pero alam naman natin mga kababayan na yung ikatlo na impeachment na isinampa laban po dito kay Sara Duterte na galing sa mga religious group at nung samahan ng mga abogado mga kababayan, yung iba doon taga Mindanao pa at may mga taga Davao City pa nga ata mga kababayan nakasakasama na nag-file ng ikatlong impeachment laban po dito kay Sara Duterte. So nangangahulugan lang yon mga kababayan na hindi lahat ng taga Davao City at hindi lahat ng taga Mindanao sumusuporta po dito mga kababayan sa pamilyang Duterte. Pero ganun pa man mga kababayan, alam naman natin na may mga sumusuporta pa rin sa kanila pailan-ilan at yun yung tinitingnan siguro nung ilang mga mambabatas po natin kaya nag-aalangan sila kung susuportahan ba nila or hindi etong impeachment laban po dito kay Sara Duterte dahil ang babanggain po nila di umano pamilyang Duterte. So ngayon, mga kababayan, napakaliwanag naman na may ika-4 pa na impeachment mga kababayan na isasampa laban po dito sa ating Vice Presidente.